Eto, may paglilinaw si Senador Bato de la Rosa. Hindi raw siya nagtatago, hindi daw siya umiiwas. Ang kanyang sinasabi, busy lang siya sa pangangampanya at willing daw siyang harapin etong kaso sa ICC. Okay? Ito ay matapos nga po pumutok ang balitang siya ay nawawala, hindi makontak, pero umamin na nagpatay ng cellphone para daw hindi po siya matawagan dahil siya nga daw ay nangangampanya. At kanyang minumuno dito nga po yung kaganapan nung mangyari nung isang araw na arestuhin ang dating Pangulong Duterte. Ito, pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Si Senador Bato de la Rosa. Nasa Davao kayo, sir? Bundok ng Surigao at Agusan. Nangangampanya ako. Ngayon, sir? Pero okay na sa baba na ako. Kaya rin daw nagpatay ng telepono si Bato nitong mga nakarang araw ay para makafocus sila sa petisyon na inihain sa SC. Ito rin daw ang dahilan na hindi siya nakasama sa Hong Kong event ni Duterte. Sabi ng senador, awang-awa siya sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tila daw ba basta na lang sinuko ng ating gobyerno si Digong. Naawa ko sa ating Pangulong. Sobra. Alam mo, mas excited tayo or mas interesado pa yung Philippine government na mahuli si President Duterte kaysa ICC at saka sa sasabi nilang Interpol. Tinuliksa din ng senador ang paliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangang makipagtulungan ang ating gobyerno sa Interpol dahil may commitment tayo sa kanila. That's a very flimsy alibi. President ka ng Pilipinas, you can reject outright. Alam mo, gawin mong rason yung napulkong, yung Interpol na meron tayong commitment. As the President, you can reject outright. Masyado silang atap din na gusto siya, na sila talaga interesado na mahuli. Huwag na nila gawing excuse yung Interpol na yan. Ayan, Pero kahit... So, ayan ang paliwanag. Ano ang inyong masasabi dyan? Sa sinasabi niya ni Senador Bato, parang kung ating ipapaliwanag ito sa aking interpretation, parang hindi nakatingin si Senador Bato sa batas. Yung batas ng international law, kaya nagkaroon ng warrant of arrest dahil may complainant ng mga Pilipino. Kaya sumunod ang Philippine government sa Interpol dahil tayo ay signatory. Tayo member ng Interpol. Tayo ay sumusunod sa galawan ng Interpol dahil malaki ang ating pakinabang sa Interpol kapag kami mga wanted na Pilipino sa ibang bansa. Ang Interpol ang tumutulong sa ating katulad ng ginawa kay Tevez. Hindi lang ma-deport pa rito pero nahuli na, kontrolado na. At saka si Senador Bato de la Rosa, dating PNP chief yan eh. Alam niya kung ano ang Interpol. Alam niya ang authority ng Interpol. At alam niya ang obligasyon ng Philippine government. Pero parang ang sinasabi niya mas agresibo pa raw at atat pa raw ang Philippine government kaysa sa ICC at Interpol para sa paghuli sa kanila. Wow! So ano inyong masasabi dyan? Okay? Akala ko naman lumabas siya, irerespeto yung mga desisyon ng gobyerno, irerespeto yung warrant of arrest at willing siyang makipag-ugnayan sa kinaukulan. Pero parang gusto niyang mangyari yun, pero taliwas ang kanyang sinasabi doon sa gusto niyang mangyari. Kasi sinasabi niya, willing siya daw ay makikipag-ugnayan. Siya daw ay handang humarap sa ICC. Pero paano kahaharap sa ICC kung kinukontra mo yung ginagawa ng Philippine government under President Marcos na makipag-ugnayan at respeto ang Interpol na siyang inatasan ng ICC para ipatupad ng warrant of arrest. Okay? Yun po yung kanyang paliwanag. Yun ang hindi ko rin maintindihan. So, medyo malayo. Maaring dala ng emosyon o dala ng takot o dala ng kung anuman kung bakit gano'n ang paliwanag ni Senador Bato de la Rosa. Pero pagdating sa puntong legal, ay mukhang wala. Hindi niya nakikita yung legality or aksyon ng gobyerno. Hindi gagalaw ang gobyernong Pilipinas nang walang basihan. Hindi gagalaw ang gobyernong Pilipinas nang walang proseso. Lahat under process yan. Okay? Pilipino nagreklamo sa ICC. Okay? Inireklamo ay dating Pangulo at dating PNP chief. So nagkaroon ng investigasyon initially at nag-issue ng warrant of arrest. Ano ba sabi ng ICC prosecutor? Nakita nila ang maraming karahasan paglabag sa karapatang pantao kaya umusad yung kaso. At kailangan mag-trial. Pero bago mag-trial, kailangan munang hulihin ang akusado, ang mga suspect, para maging akusado at bigyan ng pagkakataon ipagtanggol ang kanilang sarili. Yan po ang sinasabi ng
si Prosecutor Khan ng ICC. Nakita nila, nabasa nila, nadinig nila ang mga sinasabi ng mga biktima. Nabasa nila ang mga sinumpaang salaysay kung paano sila naging biktima. Kaya may obligasyon sila at ang ICC dahil sa kanilang nagreklamo na ito ay alamin at papanagutin, dadaan sa due process, ihihiring. Pero bago yon, huhulihin muna. Yun ang proseso na sinunod naman ng Philippine government kasi nga through Interpol na hindi pwedeng iwasan. Mukhang nagkakalituhan eh. Ano inyong masasabi niyan? Tama ba si Bato de la Rosa sa kanyang argumento? Na dapat daw ay kaagad-agad ni-reject ng Pangulong Marcos dahil Pangulo daw siya. Meron daw siyang authority na i-block o huwag sundin ang kagustuhan ng Interpol at ng ICC. Wow! Eh paano yung ating kasunduan? Tayo ay signatory sa 100 at mahigit na mga bansa para sa pagpapalakas ng Interpol. Ano ba ang ibig sabihin ng Interpol? Sila po ang manghuhuli ng mga wanted o pinaghahanap ng mga personalidad o tao, anumang lahi ito, sa kung saan sa panig ng mundo. Halimbawa, may Pilipino na wanted sa ating bansa. Nakita sa ibang bansa ng Interpol. Yun ang manghuhuli at i-coordinate sa atin sa Pilipinas, Philippine Authority. Kung halimbawa naman yung ating Interpol sa Pilipinas, mayroong wanted na Amerikano, wanted na Canadian national na nagtatago sa Pilipinas, huhulihin ng Interpol dito. Then ito turn over sa Canadian government o US government kung saan residente o citizenship nung dayuhan. Yun po yung purpose ng Interpol. Pero hindi yata naintindihan. Pero hindi ko rin maintindihan kung hindi niya alam yan ni Bato de la Rosa. Dating PNP chief dating law enforcement agency. Dati siyang investigador. Alam niya ang proseso. Sana huwag nagkakalituhan. Okay? So ano po yung masasabi? Malaya po kayo. Pero ganun pa man, nandito lang daw siya. Hindi siya umaalis. Hindi lang siya nakasama doon sa biyahe sa Hong Kong. Okay? Pero ang sinasabi niya, kasama daw siya sa may warrant of arrest. Hindi ko pa nakikita. Si Ami sabi nun, kasama na daw siya sa warrant of arrest. Okay? Pero ako, sinasabi ko, nakita na ba niyo? Ako, hindi ko pa nakita. Ang nakita ko lang yung warrant of arrest against Duterte. Pero para kay Bato de la Rosa, wala pa akong nakikita. Pero kung ganyan, sinasabi niya na may warrant of arrest, edi mas maganda sumurrender na lang siya kaysa magpahuli. Okay? Hindi naman pwede maging dahilan. At sandali, nangangampanya ako paano yan? Yun naman kampanya, personal yan. Na ambisyon ng isang politiko, ng isang kandidato. Pero yung pagharap sa responsibilidad under the law, kailangan yan. Dahil lahat naghahanap ng katarungan. Yung pagharap sa ICC, ang pagkakataon, idepensa nila ang kanilang sarili. Kung madepensa nila at makumbinsi nila ang mga judges sa International Criminal Court na sila'y walang kinalaman, inosente sila, ay di acquittal, makakauwi at makaka-relax sila. Pero pag hindi, napatunayan sila'y guilty o may kinalaman, ay kalaboso talaga. Ganun ang mangyayari. So sabi nga nila, kung matapang ka, sagutin mo, harapin mo ang hamon ng buhay. Harapin mo ang mga batas. Ayun, please like, share ng video.